Nagkainitan ang paboritong anak ni Steve Kerr na si Podziemski kontra dito sa kanyang mismong ka-teammate na si Quintin Post sa game versus Pelicans kung saan natalo pa yung Golden State. Sinugod pa nitong si Quintin Post itong si Podziemski. Umawat na si Draymond Green, baka kasi gayahin yung ginawa niya. Hindi pa pwede maging Jordan Poole 2.0 si Podziemski. Pinagmulang kasi ng gulo ng dalawa, hindi napasahan sa ilalim si Quintin Post. Open naman talaga siya nun. Kaso si Podziemski parang sinasamantalang wala si Steph kasi siya ang papalit. Si Quintin Post naman sinasamantala din dahil walang Porzingis. Kasi kapag maganda nilaro ni Porzingis, mawawala na siya sa rotation. At ayaw pa atang magpakita ni Porzingis dito sa Golden State. Hindi pa nga sigurado kung makakalaro next game. Mukhang lalong tumitindi yung gulo sa Golden State. Dati kasi mayroong rumors na hindi na okay si Steph at si Draymond kasi parang mas malapit na si Green sa ibang player kaysa kay Steph. Na ngayon naman parang iniiwan talaga si Steph ng kanyang mga ka-teammate. Umalis si Clay, nawala si Butler dahil na-injured. Dapat yung makakasama niyang all-star na wala din dahil may sakit. Ngayon naman dumagdag na yung mga batang player nila nagkaka-issue dahil parang nagkakasapawan. Yung naging play kasi na kinainisan nitong si Quintin Post, fundamental di umano na dapat ipasa kay Quintin Post ang bola kasi mismatch yung bantay. Para kasing nag-switch sila nun, si Derek Quinn ang nakabantay kay Podziemski at yung guard naman ang nakabantay dito kay Quintin Post. Based naman kay Podziemski, baka kasi ma-turnover kung ipapasa niya dahil nasa passing lane nun si Jeremiah Pierce. May tama din naman yung anak ni Steve Kerr. Si Podziemski sa game merong 16 points, 15 rebounds, 3 assists, 3 turnover. Natatakot atang magkaroon ng ika-4 na turnover. Meron ding 2 steals ito si Podziemski. Si Quintin Post naman nasa 6 points at 9 rebounds. Mula nang nawala si Steph nung January 30, ang leading scorer talaga ng Golden State si Moses Moody, 17 points, 4 rebounds at 2 assists. Ang pangalawa at pangatlo si Guy Santos at DeAnthony Melton na meron tig 15 points per game. May ups and down pa rin si Podziemski, hindi pa rin siya ganun ka-consistent. May average siyang 12.7 rebounds at 4 assists per game. Masyado siyang stagnant kahit na wala yung kanilang leading scorer na dapat siya ang papalit kasi nga gusto niya maging franchise player. Mukhang pressure din yung anak ni Steve Kerr dahil siya ang susunod na dapat makakuha ng contract extension pagdating ng off-season. Ang kalaban niya pa doon kung sakali, si Guy Santos, GP2, Quintin Post, si Kristaps at kahit si Draymond kung magdi-decline. Delikado rin kasi ang posisyon ni Quintin Post kung magre-renew sa off-season itong si Kristaps Porzingis. Doon kasi nakasalalay ang contract extension niya kung may balak pang bumalik si Kristaps. Si Jordan Poole nga, ayaw din magpakita eh. Nung natapos kasi ang game ng Pelicans at Warriors, hinahanap ng ibang mga fans ito si Jordan Poole. Bigla daw siyang nawala, hindi nakipagkamay sa Warriors. Sa game pa mismo, ayaw din depensahan nito si Jordan Poole si Draymond. Lumalayo siya at iniiwanan na lang sa 3-point area. Based pa sa report, willing kasing i-extend ng Golden State ang kontrata ni Kristaps. Kaso mukhang magbabago ang isip ng Golden State. Lalo na yung ngiti pa ni Kuminga sa unang game niya sa Atlanta Hawks halos hanggang tenga. Parang nakawala sa pagkakabilanggo itong si Kuminga mula nang ma-trade mula Golden State papunta dito sa Atlanta Hawks na ang kapalit nga si Kristaps Porzingis. Bigla kasing na-injured si Jalen Johnson na nagkaroon ng hip injury. Kaya tuloy nagkaroon ng open spot sa Atlanta Hawks. Tinambakan nila ang Wizards. Si Kuminga meron 27 points in 24 minutes. Meron pa siyang 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. Lalo tuloy binakbakan si Steve Kerr sa Twitter burst dahil sinabing malaking sayang yung ginawa ng Golden State na pinamigay si Kuminga tapos hindi nila nagamit ng maayos. Nagkakagulo na yung mga player ng Golden State ngayon samantalang yung pinamigay na player ng Warriors nagiging okay naman sa ibang team. Lalo na't may chance pa si Kuminga kung mawawala ng matagal si Jalen Johnson dahil merong ang injury. Mukhang pinatatamaan din ito si Kuminga yung Golden State lalo na si Steve Kerr kasi lumabas yung laro niya unang game pa lang dito sa Atlanta. Pero mukhang maaga pa kasi para makita kung ganito talaga ang magiging game ni Kuminga. Nagkataon lang kasing merong na-injured at kung magiging part talaga siya ng big time rotation ng Atlanta Hawks lalo na naghahabol sila sa playoffs.
Kung natalo yung Golden State, nagpasalamat din silang natalo yung Portland kontra sa Minnesota dahil kung sakaling nanalo yung Blazers, 1 win away na lang sila kontra dito sa Warriors. Dahil sa panalo ng Minnesota na behind sa 34 points nitong si Anthony Edwards by wins, number 4 na sa West itong Minnesota. Minagic din ng Orlando yung Lakers. Mintes yung game winner, nabangkero pa sila na meron 36 points, 10 rebounds at 6 assists. Sayang din yung laro ni DeAndre Ayton, double-double pa naman, 21 points at 13 rebounds. Sayang hindi ko rin natayaan. Si Luka meron 22 points, 9 rebounds at 15 assists. Well spread naman yung scoring ng LA, 90% or 80% ng game lamang sila. Mas better nung nakaraan. Kaso kahit yung mga commentator na inis na kay Luka dahil imbes na bumalik sa depensa, mas inuna pang magreklamo sa referee. Nagresulta pa kasi yung pagrereklamo ni Luka sa 3-point play para sa Orlando Magic nung third quarter. Hindi na kasi maganda yung scoring talaga ni Luka noon kahit meron siyang 22 points dahil sa field goal percentage. Para kasing hindi mapakali, parang nangangate si Luka kapag hindi nakakakuha ng gustong tawag. Laging nagrereklamo sa mga referee. Kahit hindi maganda naman ang shooting ni Luka, nabawi niya yun sa kanyang playmaking. Yung depensa na lang talaga naging kulang. Sa last play kasi, ibinigay kay Luka ang last shot. Wide open, kaso ipinasa niya pa kay Lebron na mukhang hindi pa ready na tumira si Luka nun. Kaya di umano ipinasa ni Luka dahil sa tingin niya malayo pa yung pwesto niya. Sinubukan niyang lumapit pero nakadikit na yung depensa. Mukhang alanganin na din si Lebron kaya pinilit na lang ding itira. Based pa sa interview, akala din ni Lebron ititira na ni Luka dahil nga wide open na siya at pinipilit naman ng media na nag-hesitate si Luka dahil meron siyang bad game. Kung ang Golden State nagpasalamat na natalo yung Blazers, yung Lakers naman nagpasalamat na natalo yung Phoenix Suns kontra naman sa Boston dahil kung sakali magtatabla sila sa win record. Parehas pa silang merong back-to-back na talo at silang dalawa yung posibleng mag-agawan pa ng pwesto.